Pinakamabilis, 54 na segundo. Ganito ba kahirap? MJ Akibigo, ang laban na ito, para sa kangalan ng bansa. Kayo ang maingat kong pinili bilang mga manlalaro ng Dragon Nation. Kaya sa laban na ito, nasa inyo ang Shpagaza. Kapitan, huwag kang mag-alala. Sa laban na ito, siguradong panalo kami. Walang mabagal sa grupo, huwag manggulo ang iba. Sumali sa laban, may batang dala. Sabi na, tayo, ang sinasabi nating ang hinana, kailangan ang single mom para sumali sa laban. Tama na. Malapit na magsimula yung laban. Mag-ingat, magkaisa tayo. Sobrang. Sandali. Na-update na ang rankings. May nakabasag sa 10 segundo. Dailang bagong world record. Malayo sa dating record na 54 na segundo. Katulad na Paano nangyari yon? Ano niyang talunin ang record ko ng ganon? meron bang hindi ko alam na bihasang atleta sa Dragon Nation? Kung may sama natin ang ganitong atleta sa team, siguradong panalo tayo sa kompetisyon na to. Ganito pala kasimple ang bagay na to? Kailangan bang ganon kagrabe? Ikaw ang nagbukas nito. Mahirap ba? Umahrap. Itong numerical puzzle, wala pang 100 tao ang makakagawa nito at kaya itong matapos sa loob ng 1 minuto. Dati, ako lang ang nakagawa noon. Coach, ito ang batang paslit na nagbukas nito. Megi pong magpadala kayo ng tao. Sijna, Xiaoshu, ikaw ang mag-check ng agad alamin kung sino ang nag-crack nito. Anong kondisyon ang ilagay niya? Pumayag ka. Bilisan natin ang pagbuo ng team. Oo, tama kapag nalaman natin. Alitan agad ang hindi maayos ang trabaho. Walang kwentang elite. Sujia, kung maglaro mamaya at magpasable, maging na. Inatigil ang laro, tanggalin kita. Huwag mag-alala. Hindi pa natin alam kung sino ang nagpapabigat. MGA Mananet. Palagi kung tinatanong. Nasaan kaya ang pinakamalakas na utak sa buong mundo? Gayong episode ng Super Utak, makikita natin ang pinakamalaking kaganapan. Ang huling labanan ng pinakamalakas na utak sa buong mundo. Maligayang pagdating sa dalawang kuponang nasa finals. Maligayang pagdating sa dalawang koponan na nakapasok sa finals. Sige, kaya mo yan. Ang unang hamon ay high-level na Rubik's Cube. Sir Joe, napansin mo ba? Parang iba ang Rubik's Cube na ito kumpara sa mga nakikita natin dati. Tama. MGA Mananet. Ang hawak ko ngayon ay hindi pangkaraniwang Rubik's Cube. Ito ang tinatawag na Ultimate Intelligence Challenge. Ang 13 antas ng Rubik's Cube. Bawat galaw nito, katumbas ng sabay na galaw, ang bilang ng kombinasyon nito ay higit pa sa 10 na may 316 na exponent. Hindi ito laruan. Ito ang hamon ng tao sa multidimensional na universo. Gayong gabi, masasaksihan natin paano gamitin ang utak para masakop ang pinakamahirap na laro ng talino. Ganito kasimple ang bagay. Super utak ba yan? Challenges in advanced na bawat grupo ay may 4 na manlal. May balik ang kube sa 15 minuto. Sa bawat 6 na Rubik's Cube, dagdag 30 puntos sa kanilang grupo. Opisyal na nagsimula ang laban. Yang ABADN, mag-back out kayo. Wag, ipahiya team drag. Di alam bakit kinili ng team leader ang pan-display para sumali sa laban. Ganito, kahirap na 13. Kada aikit. Kailangan magplano ng 100 hakbang sa hina. Kaya ba ito ng babaeng to? Team leader. Hindi talaga bagay si Tsujia sa ganitong class ng high-level competition. Bakit hindi nyo na lang siya tinanggal? Siya ang pinakamalakas na manlalaro sa bansa noon. 12 sunod na panalo, unang World Championship na kampiyon, at panalo sa ikapitong World Championship ng bansa. Unang World Championship na kampiyon. Naksidente ang asawa niya sa sasakyan. Mag-isa niyang inalagaan ang anak niya mula noon. 5 taon siyang hindi nag-ensayo. Kung hindi ganoon, hindi sana siya nagkulang ng galing ng ganito. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan ang babaeng ito. Simula na sa ikalawang palapag, kanlurang ikutin pa kaliwa ng 2 beses. Balik sa ika-4 na palapag, paikutin 3 beses. Ma, tingnan mo mga daliri ko.
Hoy bata, anong inungol mo? Dalian mong maupo. Nakita na niya siguro lahat, di ba? Solo parent na sa bahay nagluluto. Ano bang pinagmamalaki mo? Bilis ng progreso ni Cao Chiang. Nasa 75% ang natapos. Dapat mabilis na mabuo. Talagang top player ng Dragon Team. Ang bilis na yan. Walang makakapantay dito. Ano? Si Kenjiro Ono Crown Team. Natapos na ang pagbubuo ng Rubik's Cube. Pakisuyo sa judge. 5 minuto lang ang ginamit. Ito na ba ang bagong world record? Kumpirmahin. Ito ang world record. Congrats SA Team Kangwa. Dagdag na 30 puntos. Siya nga. Magaling na gawa. Bago bumagsak ang eroplano, nakita ko siya dati. May connection kaya siya sa pagbagsak ng eroplano ko? Ang galing. Ang pag-restore ng player ng Team Ryukoku ay umabot sa 79%. Buti na lang andiyan si Cao Xiang. Siya? Wag na nga. Mali sa ikasampung hakbang, sa ikalimampu, lahat sablay. Ikaw bata kapia, ano ba alam mo? Si Cao Bo ay 2 beses na nagkamit ng kampyonato sa Domestic Super Brain Competition. Paano siya? Mahihinto sa unang round pa lang? Bakit itong 2 piraso? Ayaw magkasya kahit anong gawin. Mukhang mababa pala ang level ng mga contest niyo noon, ha? Ikaw maliit na paslit, Siege. Bakit nagtatalo sa bat? Bakit makipagtalo sa... Tingnan mo ang ibang mga kalaho. Matingnan mo yung daliri ko. Mukhang kaya ko nang buksan. Ang bilis din niyang matapos. Native host na, si Su Jianeo. 13-layer na Rubik's Cube. 7 minuto at 30 koponan ng drag kumuha rin ng 3 puntos. Ayo. Shujia. Sa wakas bumalik na ang kondisyon mo. Ito, paano mangyayari ang babaeng ito? Oras na. Sanayan. Tanging 2 manlalaro ang nakatapos ng paglutas ng Rubik's Cube sa takdang oras. Nakakuha ng 30 puntos ang 2 koponan. Tabla tayong gayon. Bata. Yung tingin Montag kanina. Parang old friend KO. Ganun ba? Tinuruan ka ba ng kaibigan mo na huwag Dan? Alam ka o naman. Dahil sa paalala mo, nakalusot yung babae sa pagkakataon na yun. Medyo interesting ga. Pero mas tataas ang level ng susunod na hamon. Saka kita personal na haharapin.
Uminom ka ng tubig. Yung mga galaw mo kanina. Sino ang nagturo sa'yo? Shujia. Pinuno. Sa susunod na round, tataas ang level ng hira. At ang kalaban ay si Kokoku, pinakamalakas sa henerasyon nila, si Kenta Oya. Kailangan mo bang magpalit ng tao? Tiyahin kaya ng nanay ko, hindi magpapalit. Pinuno. Ang babaeng sinwerte kanina. Hindi nyo inisip na may kakayahan siya. Lutasin ang 10-dimensional na Rubik's Cube. Hindi mo nagawa. AKO. Shujia, anong iniisip mo? Teo. Gusto kong ipagpatuloy ang pagsali sa kompetisyon. Kuya Team Leader, pwede akong umakyat sa stage maging assistant ni Mama. Batakapaya. Wag kang mangulo. Siege. Mamaya, sumampa ka sa entablado para maging assistant ng nanay mo. Ang bilis na CNA contestants. Terra na contestant. Terra. Maligayang pagbabalik sa Ultimate Brain Showdown. Ngayon, Team Dragon at Team Co. Isang manlalaro ang nakatapos mag-ayos ng Rubik's Cube. Ang score ay 30 laban sa 3 laban sa 3. 30 tabla ang score. Pero ang susunod na round, mukhang lalampas sa inaasahan ng lahat. Ano ang susunod na challenge? Ang susunod na round ay macro-detecting water. Kailangan pumili ng manlalaro ng isang baso mula sa 500, baso para obserbahan, at ibabalik ito sa mga baso. Kailangang pumili ng 500 Kailangan nilang hanapin mula sa 500 baso ng tubig ang baso na inobserbahan nila. Paano nila magagawa yon? Sa wakas, medyo interesante na ito. Ma, uminom ka muna ng tubig. Yung mga galaw mo kanina. Sino ang nagturo sa'yo? Xuyia. Team Leader. Sa susunod na round, Mas tataas ang level ng hirap. Bukod ba rito, ang bagong henerasyon ng matibay, si Kenta Taro. Kailangan mo bang palitan ng tao? Unko, kaya yun ng mama ko. Walang palitan. Team Leader. Itong babay kanina, hindi naman. Talaga bang iniisip niyo na kaya niya ito? Hindi mo napigang solve itong 3x3 Rubik's Cube. Ako. Sujia, ano sa tingin mo? AKO? Gusto kong ipagpatuloy ang pagsali sa kompetisyon. Kuya Team Leader, pwede makaakyat sa entablado para tumulong kay Batakapia. Huwag kang makigulo. Ziga. Bakit naman? Sage, umakyat. Tumulong ka na lang kay Mama. Tara na. Maligayang kagbabalik sa Ultimate Brain Showdown. Ngayon, parehong Team Dragon at Team Co. May isang manlalaro na natapos na ang Cube Restoration. Ang score ngayon ay 40 laban sa 40. Tabla ang score. Sa susunod na round, Pero susunod, mukhang lampas ito sa inaasahan ng lahat. Ano ang susunod na tanong? Susunod ay micro water identification. Sa 500 baso na ito, piliin ang baso ng tubig na inyong inobserbahan kanina. Kinatawan na si Kenta Ono. Napili na ang baso ng tubig. Tingnan itsura niya, tiyak ang desisyon. Mukhang kampante siya. Gayon, ihahayag ang napili ni Kenta Ono. Tama ba? O'Malley? Ong Sagaday. kinalaban KO, SI, Kentaro Ono. paano niya hindi matatapos ang simpleng hamon? Ang sagot ay tama. Dagdag 50 puntos sa Team Kuo. Ngayon, umabot na sa 80 puntos. Totoo ngang nakilala niya. Ano ba ang sikreto? Gamit niya ang amoy. Ano? Kahit paulit-ulit ipinaliwanag, hindi pa rin ni Mama. Pumili ka ng tasa na numero 341. Bada, huwag kang mag-lecture tungkol sa ganitong loyo. Ano ang naamoy mo? Kung ganon, ikaw na lang ang pumili. Ako na ang pipili. Sige, ako na. Tumabay ka. Tama sinabi ng bata. Iba ang ilo dito. Iba rin ang tekstura ng refleksyon sa baso. nagpahinga ka na lang. Anong ginagawa mo? Mukhang nahanap na ng koponan ng lunggo ang napili nilang baso ng tubig. Xiao Yu, paano mo nagawang basta hawakan? Kapag kinuha mo ito, hindi ka na pwedeng pumili ng iba. Mama, huwag kang mag-alala. Yan ang tamang baso. Bada ka. Kung magka-problema ang koponan ng longgo dahil sa iyo ngayon, ahihirapan ko ang nanay. Ang koponan ng lunggo, napili na nila ang kanila.
Kaya ba ng koponan na makapasok sa susunod na round? Aking inaanunsyo. Sandali lang. Ang Dragon Country Team ay muling nagsumit ng sagot kanina. Inulit niya ang pagpili. Siyempre, ako na iyon. Host, batang ito, i-opisyal na mayembro ng koponan. Pinili niyang tubig ay di valid. Humihiling ako na muling pumili. Yung ate ang kumuha ng baso numero 341. Sigurado. Bata, paano mo napatunayan na ito ang tamang baso ng tubig? Lahat ng tubig at baso dito magkapareho talaga. Iba ang amoy. Yung ate kanina gumamit ng pabango. May amoy ng pabango na naiwan sa baso ng tubig. Isang singhot lang, malalaman. Ginamit din ito ng Team Kuwo para mahanap ang tamang baso. Naniniwala sa hatol ni Xiaoyu. Chao Xiang, may kinignalang tayo kay Xiaoyu. Ikaw at ang anak mo, gusto niyo bang mapatalo ang koponan ng Dragon Country? Manager, unapply KO. Palayasin ang dalawa sa lugar. Palayasin agad ang dalawang tao. Manager, mas makinig na lang tayo kay Cao Qiang. Sa ngayon kasi, siyang Mas makinig kay Cao Qiang. Naririnig, MOBA, bilis, lumabas ka. Host, Nading na nabiye? sigurado na ako, hindi ko nababaguhin. Maniwala kayo sa, hindi ako magkakamali ngayon. Sige, i-announce na ang resulta. Ang pinili ng Dragon Team. Mali ang napili. Bawas 5 puntos. Paano nangyari yan? Sinabi ko na ang tamang sagot yung tubig na pinili ko. Huwag akong sisihan pagkatapos na, sandali, nagkamali ako kanina. Host, Tanong KO lang, may 2 beses pa bang pagkakataon pumili? may 2 pa pagkakataon para pumili. Bawasan ng 5 puntos tuwing 6 na mali. Kung gainin, Lumalayo ang puntos kumpara sa team ng ibang bansa. sige. Ayos na yan, basta may chance pumili, ok na. Nayon, hindi ako Ako na lang, tumahimik ka. Chao Ginawa niya ang kanyang pinili. Ngayon, ang pinili na ito. Tama BA O'Malley? Nakakalungkot. Mali na naman. lalaki. Anong GDMO? Hindi mo alam na hindi ka matali. Pinili mo ang baso ng tubig, mataas na puntos mo, bata. Magpakabait ka sa akin, ha? Huwag isipin na dahil nasa harap ang nanay na hindi kita gagalawin. Ikaw na nga mahina, pati bata dinadamay mo. Dr. Cao, tama na. Team leader. Tingnan, nahanap yung taong nakagawa ng numerical puzzle sa 10 segundo. Siya ba? Ay tong bata. Ganang NGA. Ang nakabasag ng record sa digital huarong daw. Paano siya? Isang batang wala pang 10 taon. Baka may problema sa surveillance. May ibang humawak ng digital huarong daw. Sinuri kaun, gayong araf. Siya lang ang humawak ng huarong da. Naiintindihan ko na. Hayaan mo. Sige na. Tigil na ang ingay. Simulan gayong. Pakinggan si Xiaoyu. Leader, Host, napili na namin. Huli na itong pagkakataon. Pinili namin ang tasa numero 341. leader wag. Ano nagawa mo maniwala sa bata? Nakalimutan mo. Ang tagumpay ng Dragon Team ngayon, ako ang dahilan niyan. Pero alam mo ba kung sino ang nakabasag ng record sa digital huarong daw? Si Xiaoyu. Ano? Sinasabi mo na ang batang ang nakabasag ng record. Nagbabayro ka, BA? Saan mo nakuha ang balita? Sa team leader, sino ang naglaro ng puzzle? Kahit sino puwi. Pero hindi itong batang ito. Si Jna.
Xiaoyu. Sigurado ka ba? Di ba pagpili lang ng baso ng tubig? Ang dali lang naman. Siege. Host. Pakisabi na ang resulta. Sige. Ang koponang lumuo ay gumawa ng ikatlong pilihan. Ananuncio KO. Ang resulta ay... Ananuncio KO. Ang resulta ay... Tama. Dagdag 5 puntos. Binabati ko ang koponang lumuo. Ang batang ito. Tama NGA, Angina Lacao. Hindi nga ba? Ang bata, ang talas ng ilong. Parang aso yata. Swerte mo, bulag na pusa nakadali ng patay na daga. Eh bakit hindi ikaw ang pusa na nakadali ng daga? AKO? Swerte mo lang. Kay, Ang galing mo naman. Nanalo sila gamit lang ang isang bata. Grabe, anong pinagmulang meron ang batang to? Ginamit niya ang estilo ko para makalusot. Interesante, 2A. Akala ko tuloy na naman tong one-sided na laban. Pero, ang pakiramdam na ibinibigay niya, parang kahawig ng isa ko pang kalaban. Sionyo. Ang sinasabi mo ba ay, Si Lison mula sa plane crash. Tama. Maliban kay Lizen, ikaw ang unang kalaban na napakahirap para sa akin. Ikaw ang unang kalaban na napakahirap para sa akin. Narinig kong ang paksa mo ay tungkol sa electromagnetic transmission. Ikaf ang bata, pero alam mo kung ano ang inaaral ko? Masasabi ba kung may paan? Sa pamamagitan ng electromagnetic interference, madepekto ang at magdulot ng isang aksidente sa eroplano? anong nangyari? Nagloko ang electronics ng aeroplane. Maghahanda tayo para sa emergency landing. Tito, bakit hindi ka nagsasalita? Sino ka ba talaga? Ako ang kalaban mo. Grade 3 student ng tahimik na daga. Paano nalaman ang mga yan? sino ang nagsabi sa... Sino nagsabi sa'yo? Tito, bakit ka nagmamadali? Pakibitiwan mo ako. Onokun. Onokun. Ikaw? Anong nangyari sa'yo? Ang batang to, siya. Ikap. Mahirap pakitunguhan ang batang to. Wala akong kasiguraduhang mananalo. Paano naman yan? Unusan. Huwag kang mag-alala. Bago magsimula ang laban na ito, nagawa ka na. Lahat ng kailangang gawin. Kaya, walang paraan para manalo ako. At lalong walang paraan para sa laban na ito. Ipapakita ko sa buong mundo na kami, ang mga taga ko, ang pinakadakilang lahi sa mundo. Kay, kilala mo ba yung taga ko na yun? Hindi. Mama, pwede bang mahiram ang cellphone mo para tumawag? Tumunog na ang hotline. Binaba ng kabilang linya. Ang linyang ito ay espesyal ginawa para kay Lisen. Si Lisen ang may alam ng numero ng telepono. Pero hindi ba patay na si Lisen? Sino ang tumawag sa teleponong ito? Mga kaibigan, maligayang pagbabat. Malapit nang magsimula ang ikatlong round ng Super Brain Finals. Sa nakaraang laban, nakita natin. Ang koponan ng Dragon Nation ay nahuhuli ng 10 puntos. Kaya ba nilang bumawi sa huling pagkakataon? Gayon naman, ipakikilala ko sa inyo ang ikatlong yugto ng labanang ito. Larawan na Andromeda Galaxy kuha ng ahensya sa aerospace, ika-10 bahagi ng buong larawan. Ang bilang ng mga bituin nito ay abot sa 100 milyon. Ang hamon ay tinatawag na Galaxy Puso. Kailangan ng mga kalahok na pagmasdan ang larawan na Andromeda Galaxy sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, kailangang mabuo ang larawan ng galaxy. At may balik ang nawawalang bahagi ng imahe. Ano? Inaalala ba sa amin ang milyong bituin? Paano ito posible? Libu-libong bilyong mga bituin. Kahit komputer, ilang araw ang kailangan para i-record ang malaking kalawak. Gunggong ka talaga. Ano bang sinasabi mo? Bata, Nahanap na ba ang paraan makalusot?
Ganito kalaking impormasyon, kahit gawin mo, imposible tandaan, di ba? Ngayon hinihiling namin sa parehong mga manlalaro na tandaan agad ang larawang ito. 10 minuto na lang magsisimula ang laban. 10 minuto, 10 minuto. Ikaw bahala diyan. Ikaw bahala doon. Ako sa gitna. Mama, Bakit Xiaoyu? may paraan ako para makapasa. May paraang makapasa. Alam mo kung paano makapasa? Gamit ang formula ng gravity. Kalkulahin ang posisyon ng mga bituin. Ha? Huwag mo nang tingnan. Ang daming impormasyon. Hindi ito kayang tandaan sa maikling panahon. Ono-kun, paano tayo? Mananalo sa round na to? Formula ng gravity. Kailangan ang formula ng gravity para mahanap ang kulang na posisyon sa star map. Sa ganitong paraan, tanging makakamit natin ang tagumpay. Pero kahit kalkulahin, imposibleng magawa. Gaano kalaki ang kalkulasyon para dito? Computer, ay ang kalkulahin ito, nakalimutan, teknolohiya ng katalinuhan. Ang bansang K ay may modernong artificial intelligence, superbrain. Madali lang nating makakalkula ang mga kondisyon para makapasok. At Zaka, ang ating leader. Matagal nang nakahanda. Mga hangal na taga-bansang Lung, gusto nyo pa bang gumamit ng ganitong paan para labanan ang bansang ko? Nakakatawa talaga ng todo. Tapos na ang 10 minuto. Pakiusap, ang mga manlalaro, buuin ang mapa ng bituin. Ito. Talaga bang maalala ang lahat ng ito? Ni hindi ko ito nakita ng malinaw. Sa kakulangan na maliit na bahagi ng laawan, may milyon-milyong planeta. 10 minuto lang ang ibinigay. Paano maalala iyon? Walang satsat. Kaya mo, hanggat kaya mo. 10 minuto lang. Hindi ko pinaniniwalaan na kaya nilang Mga bobo talaga sila. Ang magsayang ng oras laban sa ganitong tao, sobrang sayang. Iniisip ba ng bata gamitin ang gravitational formula, kalkulahin ang posisyon ng star map? May kakaiba sa batang ito. Ang naisip ko, naisip na rin niya. Ong weird. Bakit hindi ko naririnig ang pangalan niya? Oh, Sionwa-kun. Anong plano mo ngayon? Walang problema, kahit malaman niya. What? Ganito ang computation, hindi kaya ng utak ng tao. Hayan siyang Mac computer, hindi pinapaniwalaan ang batang to. Di matatalo ng kahit anong AI. Xiaoyu. Sa pagkakataong ito, hindi kita tatalunin, kundi pagbabayarin din kita sa lahat ng nagawa mo. Ang aming espesyal na hotline. 2 lang ang nakakaalam ng numero. Izayako. Isa ay si Jisen. Kakalabas ang balita sa pagkasira ng eroplano niya. Walang resulta ang investigasyon. Nahanap na namin. Taong taga-espesyal na channel number 1. Ang nagpadala ng channel number 1 ay bata. isang bata. Paano niya nakuha ang numero ng espesyal na... Ang eksaktong nangyari ay hindi pa alam, pero siguradong. Kung gusto natin itong lutasin, pagbagsak ng eroplano ni Season, magsimula tayo sa batang ito. Gulo. Dalhin mo ang mga tao sa set ng programa agad. Alamin mo kung ano nangyari. Siege. Si Ono nagsimulang magsika. Naalala ba niya lahat? Dapat ba tayong magsimula? Huwag na maraming salita. Bilisan nyo. Super UTAC, Super UTAC. Hindi ito tama. Halata namang hindi ito bagay dito. Ingot. Ano ginagawa nyo? Halika tumulong naman kayo. Ano to? Ano nang ginagawa mo? Tumabi ka. Hindi mo tanda. Nagsasaksa. Tumadyo ka. Bata. Hindi ka opisyal na mayembro. Paano kung matalo dahil sa'yo? Panagitan yan? Hindi basta naguhila SI Xiaoyu. Ang posisyon ang GMHA pirasong to siya. Kinuwenta ito. Super UTAC, Super UTAC. Formula ng gravity. Sinusubukan gamit ito. Kinukuwenta ang lokasyon ng puzzle. Dami ng kalkulasyon. Wala makakagawa nito. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba, tumabi ka. Ikaw, bata, AKO. Tapos na, Ilang sorpresa ang ibibigay ng batang ito sa akin? Dami ng kalkulasyon ng gravity force. Kahit pagsamahin natin lahat, hindi pa rin tayo kasing bilis niya. Ang utak ng batang to, parang isang supercomputer. Tanyo niyo. Ang koponan ni Ku, halos tapos na. Ano bang nangyayari dito? Ang laban ngayong araw. Para itong sagupaan ni Nabata at Kenta Ono. Silang dalawa lang ang naglalaban. Natapos na nila. Paano nila nagawa yon? Siguradong yung bata na naman.
Ang batang to, alamat, ginagamit ang gravity formula para kalkulahin posisyon ng puzzle. Paano matatalo ng utak ang artificial intelligence? Mas magaling ba kayo? Panalo na tayo sa round na to. Mga kaibigan, ngayon, halos sabay na natapos ng dalawang team ang puzzle. Sino kaya ang mananalo sa ikatlong round? Sino ang mananalo? Malapit na nating malaman ang resulta. Yung batang to ang tumawag sa priority hotline. Anong koneksyon ng batang to sa misteryo ng pagbagsak ng eroplano ni Jisen? Ito ang file ng batang ito. Nakatulog siya nung nag-crash si Jisen, saktong paggising niya sa ospital. Ganong ba kaswerte? Kapito, yung suot sa mata ng taong bigo, parang gamit nila ang latest AI tech doon. Parang nandadaya ang mga taga-bigo. Kapitan, gusto natin. Huwag guluhin ang normal na laban. Gusto kong malaman kung anong meron sa batang ito. Katatapos ng programa mag-finalize ng score. Ayon sa aming kalkulasyon, Team Kongwa, tamang porsyento, 80% binura ang record ng proyektong ito. Panalo tayo. Doktor, yaw, hindi natin dapat itodo ang tiwala sa batang ito. Gayon i-anunsyo ang resulta ng Team Longgo. Ang koponan ng Dragon ay talo ng 10 puntos. Kung sa round na ito mas lumayo pa ang puntos, mas bumaba ang sansa nila na makabawi. Ang puntos ng koponan ng Dragon ay ani-announce kay Senali lang. Huwag masyadong padalos-dalos. Paano kung hinuhulaan ng batang to? Siguradong talo pa. Ang sagot na binigay ko ay ang tamang sagot. Bakit dapat paniwalaan? Tanga. Hindi nyo napapansin na ba? Hindi nyo ba napapansin? Talo na kayo. Sa isang formula, gusto nyong kalkulahin ang lokasyon ng bituin? Nakakatawa. Tingin niyo ba posible yun? Bakit hindi? Bigyan ko kayo ng payo. Gayon. Aminin na kayo sa Dragon Bansa ay walang pag-asang bunganga ng tao. Tapos sumuko at umalis. Hindi makita ng buong mundo ang kahabag-habag nyong hitsura. En Jabonia sobra. Hindi ginagalang ang Dragon Bansa. Sobrang mayabang. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalo. Huwag kalimutan kung bakit tayo nandito. Ono Kentaro, nabaliw ka dahil namatay si Lisen. Wala ka ng pinakamalakas na kalaban? Ika, Pero talaga bang akma ka na maging kalaban ni Lisen? Kahit sinasabi ng batang nasa likod mo, kahit bayan ng ko ang sa akademya, binasag ka ni Lisen nang walang kalaban-laban. Ang pananaliksik mo, ilang araw lang pinatunayan ni Lisen na walang halaga. Ngayon, patay na si Lisen. Akala mo kaya mo na? Anong sinabi ng bat? sino ang nagsabi sa iyo ng mga ito? Ika, bata ka, saan Montag naman natutunan yan? Sino nagsabi sa iyo? Di ba ang artificial intelligence? Base code ng artificial intelligence ay dinisenyo ni Liza. Anong kakaiba doon? Pero hindi sinabi ng programa na bawal gumamit ng AI. Kaya huwag kang mag-alala. Pero sa tingin mo ba, kaya na ng AI talunin ng tao? Huwag mo akong bulahin ng ganyan. SA talino Montag lang. Ayaw mong talunin ang pinaka-advanced na AI ng bansa namin? Tio, i-anunsyo na ang resulta ng paligsahan. sige, ngayon na. Ayan, Sandali. Senali lang. Ono kon? Ano kaya kung itong laban na to? Ituring KO ng tabla? Ito, Alam KO. Wala ka namang kasiguraduhan sa panalo. Ayoko sumigo. Paano kaya? Ay taong laban. Gawin na lang nating tabla. Sa susunod na laban. Doon pagdesisyonan ng panalo, ginagawa mo, nakikipagkasundo ako sa mga taga. Seryo. Ikaw ang Ako ang kapitan. Ang laban na ito, tungkol sa dangal ng bansa. Hindi ko kayang ipaubaya ang laban sa isang bagito. Sage, kung gusto mong tumuloy, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero, kailangang yumuko ang batang ito sa akin. Humingi ng tawad sa kawalang galang niya. Kahit sabihin mo na tabla na lang tayo. Narinig mo ba? Bilisan mo, yuko at humingi ng tawad. gago. Magyuyuko at hihingi ng tawa. Chaoxiong. Huwag kang sober-sob. Makipagkasundo kay Kogo. Walang resulta pero nagmamadali. Kung gusto mong humingi ng tawad, ikaw na lang ang gumawa. Hintayin muna ang result. May magagawa pa ba ang hindi ba KO mag-apologize? Humihingi ako ng paumanhin.
Ziga. Inatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Wala ka bang dangal? Pinaglalaban ang dangal ng dragon. Akala mo ba na kapag natalo sa laban, tapos na ang lahat? Si Cao Qiang talaga. Ang leader ito. Magpakumbaba na lang. Hindi na mo masama yan. 3 rounds 2. Hindi na tayo pwedeng matalo. Susunod na round, analo tayo tradisyonal na kategorya. Siguradong babawi tayo. Ibigay mo sa kanya. Sino ka ba? Zaktong-zakto, 100. Ang batang ito natalo ang AI gamit ang utak ng tao. Kapitan, bakit parang ang batang ito ay katulad ni Lisen? Isang karaniwang bata. Biglang naging nakakatakot. Hindi ito basta isang pangyayari. Ipaalam sa nakatataas. Malapit na nating malaman kung bakit bumagsak ang eroplano ni Lisen. Oh, Magkasundo ang koponan, nagtapos ang round sa tabla. Napagkasunduan na tabla, hindi na natin i-anunsyo ang score noong nakarang round. Ang dalawang koponan ay mananatili sa 1 puntos na agwat. Para sa susunod na Ito na ang huling round na magdedesisyon sa panalo. sa round na ito, ang mananalo makakakuha ng 100 puntos. Tayo ang magdedesisyon ng laban. Sa larong ito, go ang labanan. Huling hamon na. Kahit ano pang talo SA, basta manalo sa larong ito. Siguradong may Ang taas ng kumpiyansa mo ha. Hindi montak ata at si Iyarkao sa libreng oras nag-aral ng Go. 2 bises na siyang naging world champion sa Go. Sapat para talunin ang pambansang koponan. bakit mo siya kinakausap? Barry, gaano kataas ang langit? Gaano kalalim ang lupa? Palakas sa ilalim ng balon. Hindi nayo BLM. AI Go Technology Xiaogua. Matagal nang tinalo ang walang talo ng sa Country Chess Institute. Ang kalaban nyo ay ito. Ang makina ng AI na ito ay tinatawag na Amaterasu. Sa chess, kaya nitong kontrolin ang milyon-milyong laro araw-araw. Yugto ng panalo. Ciao Bowie. Yung sinasabi mong titulo ng kampiyon, tabing lang yan, ang huling tabing ng isang maliit na bansa. Ang Go ay sining ng tao. Magagawa ba yan ng computer? Bakit hindi subukan? Coach, gusto kong pumalit kay Cowboy sa kompetisyon. Bada, hindi mo kayang hawakan ang paano ako papalitan sa kompetisyon. Mas mabuti si Cao Qiang ang larong Go. Iyan ang kanyang pinakakalakasan. Tama naman iyan. Pero kung ganitong klaseng kalaban, baka si Cao Qiang ay hindi rin kaya. Ang core algorithm ng Amaterasu, ako ang sumulat. Alam ko ang kahinaan nito, mananalo. Anong sinabi mo? Ikaw, sinula mo. Hindi ko kayang ipaliwanag ng ganito. Ako na, kaya kong manalo. Tumadyo ka, value ka BA Bada? Anong klaseng ka Hindi ko maipaliwanag ito, pero kailangan niyo akong paniwalaan. Ako, Ibigay mo ito sa kanya. Sandali. Yung star map na kinuwenta ni Xiao Yu kanina, tama lahat, 100% ang accuracy. ano? Cao Qiang, tu m'habilles Kamuna. Hayaan natin si Xiao Yu ang tumapos ng labang ito. Bata. Yung chess matches na nalaro ng AI na ito, mas marami pa sa lahat ng chess players na nabuhay pinagsama-sama. Talo ka na sigurado. Pinuno. Mananalo ba si Xu Zhengyu? Kaya bang talunin ng tao ang AI? Ang Go ang huling muglaban sa artificial intelligence. Ang board ng Go ay 11x11 at bawat hakbang ay may 250 galaw sa buong laro. Ang posibleng mga sitwasyon, mas higit kaysa bilang ng mga atomo sa universo. Ang traditional na brute force method ng computer ay hindi magagawa. Pero, mukhang iba ang artificial intelligence na dinala ng team ko ngayon kumpara sa dati, ha? Kung kaya ng Amaterasu AI na pagbutihin ang laro nito sa sariling pag-aaral, araw-araw, naglalaro ng milyong-milyong laban. Mukhang hindi na ito kaya ng tao na tapatan. Bata. Sa self-assessment ng makina na ito, umabot sa 80% ang pangit ng opening move mo. Talo ka na. ang kahinaan ng Amaterasu ay umaasa sa pag-aaral ng estado ng board. Hindi pa nakita ang laro ng chess. Pwedeng guluhin ang logic nito. Zayang. Inaro na NG Amaterasu ang lahat NG check game sa KCCC ang NG tao.
Pero natutunan ba niya ang setup ni Lee Sin? Natalo ng koponan ng Dragon Nation. Ano na BA ang ibig sabihin nito? Ito. Ito ang setup ng Starfall na Lee Sin. Ang Amaterasu AI ay nagisip. Itong galaw na ito, nahirapan din siya. Bakit hindi siya gumagalaw? Ang galing bata. Iniisip ng AI na talo na. Hindi mari. Zira ba ang computer? Siyempre hindi. Ako ang nagdisenyo ng base algorithm ng AI na to. Alam ko ang lohika nito. Nakalculate na nito na talo na siya Ikaw ang nagsulat? dahil ako mismo si Lee Sin. Imposible. Tignan niyo nasa screen. Huling sinuri ng AI. Ngayon, ang panalo niya, 0% no lang. Pati AI, naguguluhan na? Tao ba tong batong tu? Nanalo laban sa artificial na intelihensya. Totu beng zia zilizen? Pero parang sobrang imposibleng mangyari ito. 0%. Ikaw ang pinaka-advanced na teknolohiya ng bansa natin. Paano ako natalo sa tao mula Dragon Country? Hindi ako makapaniwala, hindi ako ang artificial na intelihensya gawa ng tao, at lahat ng gawa ng tao ay may kahinaan. Maglaro ka nga. Sumuko na. Walang kwenta. Walang kwenta. Sige. Great. Ang Tianxiao AI pumiling sumuko. Ano ang nasaksihan? Sa katawan ng tao, nagawang talunin. Ang pinaka-advanced artificial intelligence. I-congratulate natin ang Team Dragon sa kanilang huling tagumpay. Dagdagan na 100. Congratulate ang Team Dragon sa huling round. Napakahusay ng pag-ahon nila. Nakuha panalo sa kompetisyon at nanalo pa ng pangkalahatang kampiyon sa Global Super Brain Finals. Xiao Yu. Ang galing mo talaga. May kailangan lang akong asikasuhin. Kahit na ikaw ang nanalo. Ano na yon? Ang aking Amaterasu AI ay siguradong magiging mas makapangyarihan sa puntong di mo na kaya itong talunin. Noong araw ng pagbagsak ng eroplano, ikaw ang nagbago ng electromagnetic code ng power system. Tama ba? Tama ba? Ano bang sinasabi mo? Akala mo sa pagnanakaw ng research ni Lee Sin tungkol sa AI, magiging karapat dapat ka maabot ang kanyang level. Hindi mo maabot si Lee Sin. Kahit patay na siya. Uno, Kintaro, Administrasyon. Inakusahan ng pagpatay kay makipagtulungan ka sa investigasyon. Hindi ako ang pumatay. Alamin Montag muna. Sino ang pumatay? Ipakita ang ebidensya. Bitawan mo ako. Hindi tama. Sino copy talaga? Bakit parang? Nag-IBA ka? Ako ang anak mo, di ba? Pero mula ngayon, gagamitin ko ang lakas para protektahan ka, pati ang buong bansa ng Dragon.